Sige po, tumayo po tayo. Babasahin natin ang sermon passage natin as we continue in the book of Jonah. Nasa Jonah chapter 1 verses 7 to 10 na tayo. Ito ay pangatlo na pangangaral sa book of Jonah. At we will be continuing this. Jonah chapter 1 verses 7 to 10. This is the word of the Lord. And they said, ito yung mga pagan sailors, and they said to one another, "Come, let us cast lots, that we may know on whose account this evil has come upon us." So they cast lots, and the lot fell on Jonah. Then they said to him, "Tell us, on whose account this evil has come upon us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you?" Ininterrogate na nila. Verse 9, and he said to them, si Jonah, and Jonah said to them, "I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." Then the men were exceedingly afraid and said to him, "What is this that you have done?" For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. Sound test? Okay. Sige. Ito yung pagpapatuloy natin sa book of Jonah. So si Jonah ay isang propeta na tinawag ng Diyos para mag-preach doon sa Nineveh. Tapos itong propetang to tumakbo sa kabaliktad na direksyon sa lugar ng Tarshish. Sumakay siya ng bangka, nagbayad pa siya doon, at tumakbo siya mula sa presensya ng Panginoon. At habang nasa bangka si Jonah, nagpadala yung Diyos ng malakas na hangin, parang bagyo, na maging yung mga seasoned na mga sailors ay natakot. At sa nakaraang pangangaral, nakita natin yung kapitan ng barko, ng bangka, ginising niya si Jonah dahil dun sa peligro o trahedya na kinabibilangan nila. Sobrang desperado na sila dun sa kalamidad na itong mga sailors na to ay sobrang nag-aalala, sobrang natatakot na sila, nagpapanik na sila lahat dahil pwede silang mamatay. Pinagtatapunan nila even yung mga mahalagang cargoes nila. At dahil sobrang desperado na sila, nanalangin sila sa kanya-kanya nilang mga Diyos. So they prayed to their own gods. At nung nananalangin na sila sa kanilang mga Diyos at hindi pa rin tumitigil yung kalamidad na yon, pupunta na tayo sa passage natin. Dito na sila nag-cast lots. Yung casting of lots ay sa panahon natin pwedeng flip coin. Ayan. Ito ay isang paraan para malaman yung kalooban ng Diyos ng walang human intervention. At nung nag-cast lots na sila, tumama yung lot na yon kay Jonah. At nung tumama yung lot na yon kay Jonah, doon na siya in-interrogate netong mga kalalakihan na to. Tuloy-tuloy yung tanong nila. Anong trabaho mo? Saan ka galing? Saan kang bansa galing? Saang mga klase ng tao ka nabibilang? At nung in-interrogate na nila si Jonah, dito na siya umamin. Pero pansinin niyo yung pag-amin niya. Sabi sa verse 9, pinakilala niya yung sarili niya. Sabi niya, "Ako ay Hebreo, may takot ako sa Diyos. Sa Diyos ng langit, siya na gumawa ng karagatan at ng tuyong lupa." Pinakilala niya yung sarili niya, kasama ako sa covenant people ng Israel. Ako ay tao ni Yahweh. But based sa reaction nila sa verse 10, umamin si Jonah sa ginawa niya. Sinabi niya, ako ay Hebreo, ako ay tao ni Yahweh. Pero pansinin niyo yung reaction nila sa verse 10. Then the men were exceedingly afraid.
takot sila. Tapos napatanong sila kay Jonah, ano tong ginawa mo? Bakit sila napatanong? Kasi sinabi niya, umamin na siya. Inamin niya yung pagtakbo niya mula sa Panginoon. Sinabi yun sa verse 10, "For the man knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he has told them." So pinakilala ni Jonah yung sarili bilang parte ng covenant people, may takot sa totoong Diyos, pero yung action niya ay opposite. No? Sinabi niya, may takot ako sa Diyos, pero umamin siya, tumatakbo ako mula sa Diyos. Sinabi niya, ako ay parte ng covenant people ng Israel, pero yung action niya ay kabaliktaran. Dito nalaman ng mga pagan sailors, isa siyang propeta na ayaw magpropesiya. Isa siyang mangangaral na ayaw mangaral. Isa siyang mensahero na ayaw dalhin yung mensahe. Sinasabi ni Jonah na siya ay tagasunod ng Diyos na ayaw sumunod sa Diyos. Kaya yung binasa natin sa verse 9, yan ang profession niya, yan yung confession niya sa kanyang labi. Tapos yung verse 10, nalaman nila na yung sinasabi niya ay hindi niya ginagawa. Ito yung sinasabi niya, pero hindi niya ginagawa. At mga kaibigan at mga kapatid, ito ang itsura ng pagtakbo mula sa Diyos. This is what running away from God looks like. That the profession might be there, but the actions are the complete opposite. Kaya naman Christians run away from God by not obeying the faith they profess. Ang mga Kristiyano ay pwedeng tumakbo papalayo sa Diyos sa pamamagitan ng hindi pagtalima sa mga pagpapahayag ng pananampalataya na hindi naman nila sinusunod. Christians run away from God by not obeying the faith they profess. Pwedeng may orthodoxy, tapos walang orthopraxy, yun ay pamumuhay, but that is iniquity. So gusto kong maging malinaw simula pa lang, dahil nasa Old Testament tayo eh. Gusto nating malinaw na sa pangangaral na to, hindi natin sinasabi na naliligtas tayo by our perfect good works. Hindi ang pagsunod natin ang nagliligtas sa atin. Tayo ay naliligtas lamang sa pamamagitan ng perpektong pagsunod ni Jesus, ang ating tagapamagitan sa Ama. Pero kung tayo ay may pakikipag-isa na sa Panginoong Jesus, ang pagsunod sa Kanya ay susunod. Kung tayo ay meron ng union sa ating Panginoong Jesus, yung ating pagsunod sa Kanya ay nakabase doon sa pagiging in Christ natin. At kung tayo ay mananampalataya na, we are united with the Lord Jesus, it makes all the more offensive. No? Mas offensive sa Panginoon na tayo ay mananampalataya na, tayo ay may binigyan ng bagong puso, tayo ay kabilang kay Jesus, parte tayo ng bagong tipan, and yet what we profess is not what we actually do. Gaano ba ka-offensive sa Panginoon yung profession na walang action? Napaka-offensive niyan sa Panginoon. Una, dahil yan ay contradiction. Ayaw ng Panginoon ng contradiction. Hindi gusto ng Diyos ang contradiction. So yung mga sailors dito, nag-casting of lots sila. Makikita natin sa buong Bible yan. Sa Old Testament, ang nag-casting of lots si
Prophet Samuel para piliin yung unang hari ng Israel, si Saul. Nag-casting of lots sila sa buong Israel. Tapos tumama yung lot sa tribe of Benjamin. Tapos nung nag-casting of lot sa tribe of Benjamin, tumama yung lot sa family ni Saul. Tapos nung nag-casting of lot sa family ni Saul, tumama kay Saul. Ginagamit nila yung casting of lots para malaman yung kalooban ng Diyos sa panahon ng Biblia. And even in the New Testament, nakikita natin nung namatay na si Judas, papalitan nila si Judas bilang ika-12 apostol, nag-casting of lots yung mga apostles sa Acts chapter 1 verse 23 to 26. At anong ginawa nila? Nag-casting of lots sila, mayroon silang dalawang candidate. Dalawang candidate na qualified na maging apostle, at nag-casting of lots sila at yun ay tumama kay Matthias. At si Matthias ang naging ika-12 apostol. Ito yung sinabi ng Proverbs 16 verse 33. The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Na kahit yung parang mga random events, ang pinaka magdedesisyon kung bakit mangyayari ay ang Panginoon. At ito yung ginamit ng mga sailors. Nag-casting of lots sila para malaman nila sino ba talaga yung may kasalanan? Ba't nangyayari itong ganitong klase ng hindi maipaliwanag na bagyo? And the lot fell on Jonah. At yung lot na yon ang nag-expose. Unang-unang nangyari sa passage natin kung sa in-expose ng Panginoon yung hypocrisy ni Jonah. At doon na siya in-interrogate. At pinakilala ni Jonah yung sarili niya. At nung pinakilala ni Jonah yung sarili niya, that affirmed his hypocrisy. Sinabi niya, ang ganda nung ang ganda nung verse 9. Nung tinignan ko yung lumang Bible ko, may highlight pa eh. Yung verse 9. I am a Hebrew. I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Gandang confession, no? Pero galing ito sa bibig ng isang tumatakbo mula sa Panginoon. Sobrang gandang confession. Pero yung nagsabi, yung tumatakbo sa Panginoon. The man who is running away from God is the same man who calls himself one who fears the Lord. Kaya, ang pagiging Kristiyano sa pangalan o sa bibig, pero hindi sa buhay, isa yung kontradiksyon na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. A Christianity by name and by mouth, but not by life, is a contradiction unacceptable to the God of truth. Alam niyo, maging unbelievers, alam nila yan. Maging yung mga kasama dito ni Jonah sa bangka, sila mismo alam, sabi mo, may takot ka sa Diyos, ba't mo ginawa yan? Sabi mo, kabilang ka sa mga tao ni Yahweh, yung covenant people, yung covenant God ng Israel, bakit mo ginawa yan? Di ba sabi mo ganito, bakit iba yung ginagawa mo? Even unbelievers know that contradiction is wrong. Hindi sinusunod ni Jonah yung sinasabi niyang pinaniniwalaan niya na totoo. Pero bakit ba mali ang contradiction? Bakit mali ang contradiction? Dahil ang contradiction ay isang kasinungalingan. Contradiction is a lie. Hindi mo pwedeng sabihin na mayroong parisukat na bilog. Ayaw ng Diyos nun. Bakit? Kasi nungalingan yun eh. Walang ganon. Walang square na circle. That's a contradiction. Walang babaeng lalaki. That's a contradiction. Isa lang. God hates contradiction because contradiction is a lie. And God is the God of truth. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan.
Dahil siya'y katotohanan, ang katotohanan ay consistent. Ang katotohanan ay tama. Ang katotohanan ay hindi contradictory. Kaya naman, ang isang mananampalataya na tagasunod ng Diyos, na hindi sumusunod sa Diyos, ay isang kasinungalingan. And God hates lies. Sino ka? Tagasunod ako ng Diyos na hindi sumusunod sa Diyos. Kasinungalingan. Ayaw ng Diyos ng kasinungalingan. Matthew chapter 7, verse 16. Sabi dito, you will recognize them by their fruits. Sabi ni Christ, are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? Sabi niya, hindi magsisinungaling ang bunga. 1 John chapter 1, verse 6. If we say we have fellowship with Him, with God, while we walk in darkness, anong sabi ni John? We lie. Contradiction. And we do not practice the truth. Sabi mismo ni Jesus sa Luke chapter 6 verse 46. Very sobering itong question ni Jesus. Sabi ba naman ng Panginoong Jesus, why do you call me Lord, Lord, and not do what I say? Grabe, no? Sabi ng Panginoong Jesus, bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Di mo naman ako sinusunod. Ano yun? Para saan yun? Bakit? Tawag mo sa akin, Panginoon, tapos hindi mo ako sinusunod. Kaya ang hamon sa atin dito, mga kapatid, sa verse 9 hanggang verse 10, is to be a principled Christian who strives to live a life consistent to the will of God. Tayo ay maging mga Kristiyanong may prinsipyo na pinagpapaguran, na sundin, na maging consistent sa kalooban ng ating Panginoon. At para tayo magkaroon ng maprinsipyong buhay na ginagawa yung ating sinasabi, na pinapamuhay yung ating kinukumpisal, ang unang-unang dapat nating gawin is to confess our contradictions. Yun ang pinakauna. Kung gusto mong maging isang mananampalataya na maprinsipyo na ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ang unang-unang dapat nating gawin, confess that we have contradictions in our lives. Yes, we confess verse 9, but we also confess verse 10. Katulad ni Jonah. Sabihin din natin, may takot ako sa Panginoon, pero ganito yung ginagawa ko. Hindi solusyon na pagtakpan natin ang ating kontradiksyon. Ang solusyon ay kumpisal natin sa Panginoon. Panginoon, meron akong mga kontradiksyon sa buhay ko. Kailangan nating makita yung sarili nating inconsistencies sa ating profession at sa ating action. At kailangan nating i-recognize iyon bilang kasalanan. Kailangan nating i-label ito. Ang mga contradictions sa sarili ko ay kasalanan at kailangan ko siyang pagsisihan. Kaya kapatid, pagsisihan mo ang mga kontradiksyon sa Kristiyanong pamumuhay mo. Yan ang unang hakbang. Hindi ka pwedeng humakbang patungo sa isang maprinsipyong pagkamananampalataya nang hindi inaamin, nang hindi nagsisisi, nang hindi nagkukumpisal. Unang-una sa lahat. Palagi sa usapin ng Christian obedience, ang unang-unang hakbang ay repentance. Palagi. Walang tunay na pagsunod kung walang pagsisisi. Repentance muna palagi. Confess your inconsistencies in life before your heart becomes calloused to disobey God. Pero ganun din, kailangan nating kilalanin na nasa isang kultura tayo, nasa panahon tayo, na hindi katulad sa panahon ni Jonah. Nasa isang panahon tayo na mas madali na mag-confess na mananampalataya tapos mamuhay ng kabaliktaran. Sa panahon nila, pwede lang gawin yon, nangyayari yon, pero mas madali sa panahon natin.
No? Ano ba yung panahon, kultura na naririto tayo? Nasa kultura tayo ng nominalism. Ibig sabihin, lalo na nasa Pilipinas tayo, sinasabing, ano daw, next to Vatican, pinakamalaking Kristiyanong bansa daw, no? Kung saan kapitbahay mo, Kristiyano, katrabaho mo, nagpapakilalang Kristiyano, yung barangay nyo, na, itong Antipolo nga sa Facebook page, nagpo-post ng verses Binahalo ko Nasa isang lipunan tayo na sinasabi, Christian kami. Sobrang dali, no? Na maging isang sumunod sa ganung hakbang. Sabihin, Christian ako, pero buhay ko hindi. Kasi ang dami namang ganun Pwede ko namang gawin din yun We are living in a time where almost everybody claims to be a Christian. But their life says otherwise. Ano pa? Nasa panahon tayo ngayon ng tinatawag na syncretism. Ito, Colossian problem ito. Sa panahon nila Jonah, kung saang lugar ka nakatira, doon yung religion mo at yung religion mo ay iba sa religion ng iba. May clear-cut distinction. Si Yahweh ay hindi si Baal. Clear, no? Sa panahon natin, we are living in a time where religion is private. At dahil ang religion ay private, pwede nang chapsuy. At kung pwedeng chapsuy, pwede kong sabihin, Christian ako, tapos naniniwala sa Chinese luck. Naniniwala sa mga New Age, positive vibes. Naniniwala sa pragmatism, naniniwala sa Hindu karma. Isipin mo isang bahay na may Biblia sa isang banda tapos may lucky charm sa kabila. Hindi ba normal yan? May altar tapos merong feng shui. Namumuhay tayo sa isang kultura kung saan okay lang maging Christian ka, tapos naniniwala ka sa ibang mga kabaliktarang paniniwala. In the context of Jonah, it's possible to be a nominal believer kahit na clear-cut siya ay tagasunod ni Yahweh. At ngayon sa panahon natin, mas madali. Sasabihin kong Christian ako, pero naniniwala sa horoscope. Christian ako, pero naniniwala sa mga kung ano-anong halo-halong mga paniniwala sa relihiyon. Brothers, be a Bible-believing, unmixed, pure, and solid Christian in our time, where nominalism is rampant. Yan ang kailangan sa panahon natin. Pwedeng sa kaibigan mo, sa office mate mo, sa kaklase mo, nagkiklaim sila na Christian sila, pero sa pangalan lang, pero sa'yo, mananampalataya, ang pangalang Kristiyano ay maging mabigat sa'yo. Ito'y pagbitbit ng pangalan ng Diyos. Ito'y pagbitbit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, na kapag sinabi mong Kristiyano ka, iba. Na pag Kristiyano ka, kung ano yung sinasabi ng pananampalataya, yun ang aking panghahawakan. Kahit mahirap, kahit agrabyado kapag sinunod ko ang Panginoon, kahit tingin ko akong mawawalan pag sinunod ko ang Panginoon, kahit ako'y tatalikuran pag sinunod ko ang Panginoon, do it. Do it. That is what it takes to be a principled Christian. Be a Christian of principle wherever you go. Kahit saan. Pagpunta mo sa tahanan, Kristiyano. Pagpunta mo sa eskwela, Kristiyano. Pagpunta mo sa trabaho, Kristiyano.
a Christian life that is principled. Pero ang mabuting balita dito sa hamon na to, na ang pagpapabanal ng Diyos ay mismo tungkol sa biyaya niya na ginagawang consistent ang mga may contradiction. Yaan ang mabuting balita ng Panginoon sa usapin ng pagpapabanal. Hindi sinasabi ng Biblia, baguhin mo yung sarili mo. Hindi tinuturo ng Biblia, nasa iyo ang kapangyarihan. Hindi sinasabi ng Biblia, ikaw ang pwedeng magbago ng buhay mo. Hindi tinuturo ng Biblia, meron kang kakayanan sa sarili mo para gawin itong consistent faith na ito. Hindi. Ang tinuturo ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay lakas para gawin yun. It is God. Yung mismong panawagan dito ng Diyos na mag-repent, yung repentance na yon, it conforms us from contradictions to the truth. At dahil tayo iniligtas na, nagsimula na yung trabaho ng Diyos ng pagbabago sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong puso. And it continues. Nagtutuloy-tuloy. Sinabi ng Philippians chapter 1, He who began a good work in you will finish it. Sino yung nagsimula ng mabuting gawa sa mananampalataya? Diyos. Sino yung papatuloy ng mabuting gawa sa mananampalataya? Diyos. Sino yung tatapos ng mabuting gawa sa mananampalataya? Diyos. Kaya sa panawagan na to, tayo'y umasa sa Diyos at tumingin sa Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng biyaya. It is God who seeks us and will not stop until our profession and actions becomes the same. Pangalawa, alam natin na offensive sa Panginoon ang profession na walang action dahil itinitake tayo ng Panginoon into accountability. Hindi na tayo hinahayaan. Narinig natin sa pangangaral ni Pastor Erdy noong nakaraan, yung soberanong biyaya ng Diyos na humahabol kay Jonah para ipanumbalik siya dun sa mission niya. Inulit yan dito sa verse 10. Sinabi ng verse 10, For men knew that he was fleeing from the presence of the Lord. Sipin niyo, tumatakbo si Jonah mula sa presensya ng Panginoon, tapos hinabol siya ng Panginoon. Ayaw niya, Lord, ayoko. Panginoon, ayoko. Tapos sabi ng Panginoon, hindi pwede. Hindi pwedeng ayaw mo. Meron ako inutos sa'yo, may pinapagawa ko sa'yo, ayaw mo? No. Hindi papayag ang Panginoon na hindi siya sinusunod. Hindi sasabihin ng Panginoon, sige na nga, huwag mo na ako sundin. Hindi madaling bumigay ang Panginoon. Tapos sabihin tayo na masusunod. No. That never happens. No? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, hindi pwedeng hindi siya ang masunod. Dahil siya ay Diyos. Yun ay kanyang prerogative. And He takes into account everyone. Lalo na yung covenant people na tumatakbo mula sa presensya niya. Kaya ito yung tanong, nakatakas ba talaga si Jonah? Nung tumakas siya, nakatakas ba talaga siya? Nung sinabi dito sa verse 10, na he was fleeing from the presence of the Lord, nakaalis ba talaga siya mula sa presensya ng Panginoon? Of course, this is just a language to say na tinray niya. Tinray niya. But the answer is no. Wala. Walang makakatakas mula sa Panginoon. Walang makakatakbo mula sa Panginoon. Walang pwedeng magsabi, finally, nakaalis na ako mula sa presensya ng Panginoon. Walang kahit sinong makakapagsabi niyan. No one who professes Christianity can escape from God's accountability. Nung sinabi sa talata, sinabi sa Book of Jonah na tumakbo siya mula sa
presensya ng Panginoon, isa yang impossibility. Hindi maaari yun. Pakinggan natin yung Psalm 137. Sabi dito sa Psalm 137, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Psalm 137. Walang lugar kung saan makakatakas tayo sa Panginoon. Walang kahit anong lugar na pwede nating puntahan na wala doon ang Diyos. Walang kahit anong pinakakatago-tago. Sinabi na nung psalmist, kahit doon ako sa kaibuturan ng dagat, andun ka pa rin. Kahit saan ako pumunta, nandun ka, O Diyos. Walang makakatakas mula sa Panginoon. Romans chapter 14 verse 12, so then each of us will give an account of himself to God. Kaya sila ng mga hindi tunay na mananampalataya, sila ng mga false professors ng faith, sila na nagsasabi na Christian sila, pero sa totoo lang, hindi naman, they cannot escape from God. Hindi sila pwedeng tumakas sa Panginoon. Darating yung panahon na ibubulgar to ng Panginoon. At kapag binulgar ito ng Panginoon, huli na ang lahat. Kaya sila ng mga nagpapakilalang mananampalataya ay kailangang maging tunay na mananampalataya. God calls them, be a true believer. Hindi lang sa bibig. Isa rin yan sa dahilan kung bakit tayo ay naniniwala sa credo baptism. No? Bakit tayo naniniwala sa credo baptism? Ang credo baptism ay naniniwala tayo na dapat bautismuhan lamang ay silang mga tunay na mananampalataya. Hindi tayo naniniwala na dapat bautismuhan ay kung sino lang. O ang bautismuhan ay mga anak ng mga mananampalataya. Sila dapat ay mga hindi lang nagsasabi ng verse 9, kung hindi pinapamuhay ang verse 9. Why? Because God takes into account those who professes the name of His beloved Son, Jesus Christ. No? Kaya pag nagbabaptize tayo, hindi sobrang higpit, no? Pero, kailangan merong credible profession of faith. Kailangan merong kinakikitaan, sinabi ni John the Baptist, bear fruit in keeping with repentance. Kailangan merong kredibilidad. Hindi sabi lang. Hindi tayo nagbabaptize ng sabi niya lang, o Christian ka, o tara, next Sunday na agad. Wait, hindi ganun. Hindi ba? Bakit? Because God takes into account those who professes the name of His beloved Son. Ganun din, ang hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Kung tayo ay nagsasabing mananampalataya, mga miyembro ng ARBC ngayon, huwag tayo maging komportable na sinasabi natin na tayo ay mananampalataya pero namumuhay tayo sa kasalanan. Meron tayong tinatago o pinagtatanggol na pamumuhay sa kasalanan. Kung ikaw ay katulad ni Jonah na nagtatago mula sa Diyos, guess what? Hindi ka makakapagtago sa Diyos. In fact, ang isang mananampalataya na indwelt ng Holy Spirit ay hindi magiging komportable sa kasalanan. Kasi may banal na spirito ka eh. At kung ikaw may banal na spirito, ayaw mo ng kasalanan. Ayaw mong mamuhay sa kasalanan, walang kapayapaan. Hindi ito komportable. Kaya ang isang mananampalataya na nasa kasalanan, pwede siyang magpanggap na okay lang ang lahat, pero kung hindi siya magsisisi,
at hindi siya tatalima sa kalooban ng Panginoon, walang tunay na kapayapaan. There's no peace. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Walang tunay na kapayapaan, labas sa sumusunod sa presensya ng Panginoon. At kung tayo ay may kapayapaan sa ating kasalanan, gigisingin tayo ng Diyos, kukumprontahin tayo ng Diyos para maalala natin, o nga pala, nasa presensya niya pa rin ako, hindi ako makakapagtago. At alam natin ito, mga kapatid, na merong mga professing Christians na sinusubukan nilang tumakas mula sa Diyos sa pamamagitan ng hindi pakikipag-usap sa church. They're trying to run away from God. Iniisip nila, siguro kapag wala na akong puputulin ko ang contact ko dyan sa mga people of God na yan, perhaps I can run away from God. Perhaps. Pag hindi na ako nakipag-usap sa kanila, hindi na ako hahabulin ng Diyos. Makatakas na ako mula sa Panginoon. Hindi ko to sinasabi dahil unique ito sa atin, mga kapatid. Sa lahat ng local churches, may ganyan. Iniisip nila na matatakasan nila ang Diyos sa pamamagitan ng paglayo sa mga tao ng Diyos. Yun yung ginawa ni Jonah. Umalis siya sa kanyang covenant people. No? Pero ang katotohanan ay hindi. Kapatid. Kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo tumungo, kahit saan tayo magtago, nandoon ang presensya ng Diyos. And God will hold us accountable. God will hold us accountable. Siya yung, ano sabi ni Jonah? Siya yung may-ari ng lahat. Sa kanya yung lahat. Kahit hindi ka kita ng church, kita ka ng Diyos. God holds us accountable. Mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Pero yung biyaya na yon ay hindi palaging maganda sa pakiramdam. Ang Diyos ay palaging mapagbiyaya, pero yung biyaya niya ay hindi palaging komportable. Ang biyaya ng Diyos minsan ay tulad ng bagyo. Biyayang bagyo na nagpapaalala sa atin, sa ating mga kasalanan. Ang biyaya minsan ay paggising sa ating mahimbing na pagtulog. Ang biyaya na ibunyag ang ating mga kasalanan. Biyaya na isiwalat ang ating mga karumihan. Biyaya na mapaalalahanan na hindi tayo makakatakbo mula sa Kanya. At biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pagsisisi at kakayanan na tumalima sa ating kinukumpisan. Bilang pagtatapos, hindi lahat ng tumatakbo mula sa Diyos ay hindi mananampalataya. Hindi lahat ng tumatakbo mula sa Diyos ay hindi mananampalataya. Yung ibang tumatakbo sa Diyos ay propeta. Yung ibang tumatakbo sa Diyos ay mangangaral. Yung ibang tumatakbo sa Diyos ay miyembro ng iglesia. Yung ibang tumatakbo sa Diyos ay tayo. Kaya't ang tanong ay hindi, tinakbuhan mo na ba ang Diyos? Ang tanong ay, nagsisisi ba tayo kapag kinokompronta tayo ng Panginoon? At kung binubunyag na ng Diyos yung mga kontradiksyon sa buhay natin, yang pagbubunyag na yan ay grasya. Yan ay biyaya ng Diyos. Kaya't manumbalik tayo sa Kanya na kinukumpisal natin, magpasakop tayo sa Panginoon na tinatawag nating Panginoon at wag nating pagkatiwalaan ang consistency natin.
ang pagkatiwalaan natin ay ang Panginoong Hesukristo sa tapos niyang ginawa at ang banal na Espiritu sa patuloy niyang ginagawa sa ating mga puso para isang araw yung ating pinapahayag at yung ating pinapamuhay ay magiging isa. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Book of Jonah. We know, Father, that there's tension here. Alam namin na napaka-bigat ng tension dito sa pahina na to, dito sa passage na to. At alam namin na may tension dito, O Diyos. Dahil alam namin na kami yun. Alam namin, O Diyos, yung tension because we know we have contradictions in our lives that are visible to you, our Father. Aming Ama, tulungan niyo kami, O Diyos. Tulungan niyo kami na maging mananampalataya na hindi paligoy-ligoy. Maging mananampalataya na hindi chapsuy. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging mananampalataya na hindi title lang ang pagiging mananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon. O Diyos, we want to be as holiest as we can be. We want to be as consistent as we can be. Yan ang gusto ng puso namin, O Diyos. Hiling namin na bigyan mo kami ng pagsandal sa iyo. At pagsisisi at pagsamba habang ginagawa namin ang lahat ng to. Papuri po sa iyo, O Diyos ni Jonah, sa iyo na Diyos namin ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.